Ito talagang batang 'to, ang tagal-tagal patulugin, ang bilis-bilis namang magising. Ito nga pala ang una kong paglalaba ngayong taon at grabe napakadami ko talagang labahin. Meron na nga akong mga nakababa dito at ito nga pala ay mga kumot at saka bedsheet dahil nagsuka nga pala ang dalawa kong anak kagabi. Yung pangalawa kong anak tsaka bunso ko nagsuka, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung anong nakain nila at bakit nagsuka. At talaga namang napuyat ako dahil mayat may gising ako dahil mayat maya ko nga sila tinitingnan. Nakailang palit nga din kami ng bedsheet pati na din kumot. Sabi ko nga baka mamaya wala na kaming maikumot at wala nang maipangsapin sa higaan namin. At ayun nga, habang inaantay ko ngayon nakasalang sa washing, ay naglinis nga muna ako dito sa kusina. Tingnan nyo naman tong lababo namin. Grabe, parang binagyo. Pinatulog ko nga tong bunso ko tapos maya-maya lang nagising na. Tapos ayan, buntot na naman ang buntot sa akin na para bang mawawala ang mama niya. Bago nga ako kumilos at gumawa ng mga gawaing bahay, pinaliguan ko nga muna ang dalawa kong anak. Pati ako naligo na din dahil baka mamaya hindi na naman ako makaligo. Ito nga't saktong nagbabanlaw na ako nitong mga hugasin ko. Nagising na tong bunso ko tapos panay nga ang pakarga sa akin. Maya-maya ibinaba ko muna siya dahil ang hirap talaga maghugas ng pinggan na isang kamay lang. Tinatingnan-tingnan ko nga muna saglit sa panganay ko para nga matapos ko na tong ginagawa ko dito sa kusina. Kaya lang hindi talaga kaya ng panganay ko. Nung isang araw nagpunta dito sa bahay ang kapatid ko tapos ayun na arbor na naman niya yung isa kong mini map kaya ito't binuksan ko na nga itong isa. At sa tuwing pupunta talaga dito ang mga kapatid ko hindi talaga sila uuwi na walang bitbit. Pero okay lang naman yun sa akin dahil yung mga hinihingi naman nila yung mga hindi ko na ginagamit o kaya yung sobra sa gamit ko. Tapos eto nga patapos na ako sa paglilinis dito sa lababo itong bunso ko tingnan nyo naman. Kinukuha nga siya ng ate niya dyan kaya lang ayaw talaga sumama. Tapos sabi ko nga sa panganay ko igala-gala na muna sa labas dahil tingnan nyo naman itong mga labahin ko. May pasok na ulit bukas kailangan makapaglaba na ako. Sinasamantala ko nga habang nandito pa ang panganay ko dahil bukas may pasok na naman at kami na namang dalawa ng bunso kong maiiwan dito. Nandito pa nga lang ang panganay ko talaga namang hirap na hirap ako kumilos dahil mas gusto talaga sa akin ng batang maliit kaysa sa kanila. Sasama lang talaga sa kanila kapag igagala sa labas pero kapag dito lang sa loob naku. Minsan nga kapag naglalaro siya nakabantay talaga sa akin ayaw talaga akong paalisin. Patigil-tigil nga din ako sa paglalaba dahil hindi ko na nga mapagbantay ang panganay ko dahil meron nga siyang ginagawa. Napagsabihan ko pa nga dahil kung kailan pasok ka na bukas saka pa gumagawa ng mga assignment. Ang haba-haba ng bakasyon hindi man lang ginawa at kung kailan may pasok na saka pa gagawa. Sabi ko nga paano na lang kapag high school na siya mas maraming gagawin kapag high school na hindi pwede yung gawain niya. Sabi ko nga hindi pwede yung ginagawa niyang yon dahil kapag high school na sila mas marami pa silang gagawin at sisiw lang talagang ginagawa nila ngayong elementary pa lang sila. Kaya kailangan talaga kapag high school na siya kailangan ko na talaga siyang tutukan. Ayaw ko sana maging mahigpit sa anak at ayaw ko sana silang i-pressure. Kaya lang kapag ganito naman, siya balik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Eto nga't ginabi na naman ako sa paglalaba. Akala ko nga maaga ako matatapos pero hindi pala. Pagkatapos nga namin maghapunan, eto nga tinuloy ko na nga ulit yung paglalaba ko. Nilalamig na nga ako dyan pero tiniis ko talaga matapos ko lang talaga itong mga labahin ko. Umiiyak na nga din ang bunso ko dyan dahil hindi pa nga din siya natutulog. Kapag kasi tatabihan ko siya sa higaan, hindi naman natutulog at naglalaro lang. Pero dahil napagod na siguro maya-maya lang nakatulog na din.